Hello po, kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong tinatawag na si Mr. Bendalo at tinatawag namang Kanor at tinatawag din po itong mga kababayan Maleta Gangs di umano. At grabe po ang banat niya kay Senator Alan Peter Cayetano. Tinatawag niya pong may depresya sa pag-iisip at tinatawag din po niyang taong grasa dahil daw po sa pagkakatanggal sa pagiging Senate President ay doon daw po nagsimula ang lahat. Pakinggan po natin siya at komentuhan po natin. Mag-umpisa na po tayo. Grabe itong tao na ito. Napakalinis. Ay, yes, yes. Parasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tignan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, after nung matanggal siya sa pagiging Senate President, naiba na yung kanyang takbo ng pag-iisip, yung kanyang pananalita. I mean, hindi na nga siya kinakausap ng lahat ng members ng majority. After a few days ng kudita, yung natalo na napababa na Senate President, kinakausap naman niya lahat. Kinakausap din siya, mga grupo na natalo. In the case of Senator Cayetano, walang kumakausap sa kanya. Hanggang ngayon, walang kumakausap sa kanya ng majority. So, siguro kailangan niya ng attention, pero hindi tama yung attention na gusto niya. So, ibig sabihin, di alam ng mga kababayan natin na yun, simula nung napatalsik siya, kasi nga 2 linggo lang siya Senate President, siya yata pinakamaikli na naging Senate President, di niya matanggap. Kaya ganun ang nangyayari ngayon. That's what we believe in. Hanggang ngayon, walang kumakausap sa kanya ng mga members ng majority. Mahirap naman na patulan yung may diferensya sa pag-iisip. So, might as well just pray for them. Kasi para ka na rin pati ikaw may problema ka rin sa pag-iisip kung papatulan mo yung taong kulang sa pag-iisip or may problema sa pag-iisip. Darasal ko na lang na sa Ano po ba ginagawa niya? Hindi po ba sinisiraan niya at pinapatulan niya? At hindi raw kinakausap ng majority. Yun nga isinusuka ng taong bayan yung majority na tinatawag na mahudas. Majority ng taong bayan kasama pa mga kababayan nating mga OFW, na mga bayani nating OFW. Hindi po ba isinusuka ang majority sa Senado dahil nga po ang tawag nga po diyan ay mga senador ng Malacanang, di umano? Hindi po ba? Yan ang tawag diyan Senador ng Malacanang, di umano. At hudas daw sa bansa. Dahil unang-una, mga kababayan, pinagtatakpan at kino-cover up yata nila. Nangunguna na ito si Mr. Bendalo pagdating po sa issue ng korupsyon. Kailangan i-cover up. Kaya nga ayaw nila ipagpatuloy ang hearing ng flood control dahil unang tatamaan si Mr. Bendalo. At tumitingin pala sa itsura. Pag daw po ang itsura, katulad ni Senator Alan Peter Cayetano, na hindi na daw po nakapag-aahit, mukha na raw pong taong grasa. At may diferensya pa sa isip dahil sa itsura. At doon sa pagiging 2 linggo lang daw po mahigit na naging Senate President, ay nasiraan na. Nasira na ang pag-iisip. Ganon. Ibig sabihin, pagka katulad mo, itsura mo, maayos, naka-Amerikana, malinis, nakaahit, tapos naka-botox, banat na banat ang pagmumuka. Ganyan ang tao na dapat irespeto at kagalang-galang. Malinis, walang bahid. Ganon po ba? Mga kababayan, tandaan po natin, ang demonyo, si Satanas, ay nagaanyo rin po at nagpipretend na Diyos. Hindi po ba? Kahit po si Satanas, kahit ang demonyo, nagpapakaanghel din po yan. Hindi ba, Erwin Tulpo? hindi, hindi po basihan ang itsura ng tao.
Hindi po basihan ang itsura ng tao para ikaw ay maging malinis sa mata ng tao. Hindi basihan na maayos ang iyong kasuotan. Hindi po ba? Ang basihan, ang iyong ginagawa at ano ang iyong ginawang trabaho, legasiya bilang politiko sa bansa. Ano ba ang naging issue at trabaho mo, Mr. Bendalo? Una-una, ang iyong citizenship. May issue ka, Mr. Irish, Sylvester Irish, di ba? May issue po yan. May issue ka na sa iyong citizenship. Napakarami po bang issue. Saan? Sa pondo ng bayan. Halos buong pamilya mo na politiko may issue. Pagdating sa korupsyon, party list, congressman, at senador, kamusta mga insertion, allocables ng iyong kapatid. Pagdating naman sa iyo, ang walang kamatayang issue, maleta, lumobo kayamanan mo. Kaya nga pati paglobo ng kayamanan mo, kinu-question ng mga Pilipino. Hindi bababa sa 600 million to 400 million. Isang broadcaster, hindi ka naman sikat na sikat. Hindi nga ba? Kaya nga po pagdating ng tamang panahon mga kababayan, sino kaya ang makikita natin na maghihimas ng rehas? Hindi kaya. Lalong-lalo po pag naging presidente ang isang agila ang manggagaling na agila sa Mindanao. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo kay Tolpo, mga kababayan. Si Senator Alan Peter Cayetano, isang abogado. Tapos ikaw, puro bunga nga lang dala mo. Puro paninira. Ngayon, pagka ikaw ay pinatulan, nakita nyo po trabaho ng mga Tolpo. Babanat po ng babanat, kay yayabang, kay iingay. Pero pagka pinatulan na, sabay hingi ng patawad at pasensya. Hindi po ba? Nung nakaraan lang po, bumanat na naman yan. Kakalad ka rin. Kukwelyuhan. Nung siya po ay pinatulan at tinuligsa, humingi po ng patawad. Pasensya na. Nakita nyo po mga ugali ng mga Tulpo? Tapos yan pa ang sasabihin mo na matino at maayos na lingkod bayan? Isang damo ka lang issue? Pati sa babae may issue? Grabe. Hindi po ba? Dinidilibira ng babae? Manyakol? May issue pa ng pagiging manyakol? Isang damukal din po naging asawa. Hindi bababa sa 10 daw. Isang damukal din ang anak. 4 yata, mga kabayan. Parang 10 yata ang anak. Tapos, 4 yata o mahigit pa. At hindi pa tumitigil. Pagdating sa babae, di umano. Dire-diretso pa rin po. Grabe. Yang mga magkakapatid daw. Di umano. Ganyan po katindi. At grabe po yan pagdating sa issue ng pera ng taong bayan. Kaya huwag kang mag-alala. Si Senator Peter Alan Cayetano ay napakarami na pong napatunayan yan. Isa pong magaling na senador at abogado. Naging speaker din po yan sa House. Hindi po ba? Naging Senate President. Ilang beses na po naging Senate President din po yan. Hindi po ba? At yung pagiging Senate President, hindi po ibig sabihin niya matino ka na. Matino po ba yung pumalit? Sige nga. Umayos po ba bansa noong pumalit? Nirespeto po ba ng majority ng Pilipino yung pumalit na ngayon? Hindi po ba? Isang damukal na batikos ang inaabot ninyo sa taong bayan. Kaya po dito mga kababayan, yan po ang estilo ng mga Tulpo. Pagdating po sa bunganga. Ang mga Tulpo po ay maasahan mo lang sa bunganga. Hanggang bunganga lang po at paninira, lalo-lalo po kung sila na po ay naiipit dahil hindi po nila kailanman maitatago
ang issue ng korupsyon nila. Hindi po kailanman makakalimutan ng taong bayan kahit magpapogi ka ng magpapogi at ahitin mo na ahitin ang balbas at bigote mo at magsuot ka ng napakamamahalin at magagarang kasuotan. Hindi na po matatabunan at makakalimutan ng ang issue ng mga tulpo. Nakatatak na po yan sa matitinong mga Pilipino kung anong klase ang lahi ng tulpo pagdating sa pera ng taong bayan. Hindi po ba, Erwin? Yan po mga kababayan, ang maangas at mayabang na naman. Pagka po yan ay pinatulan, sabay hingi po ng patawad at pasensya. Ibang klase po yan, mga tao na yan. At umaasa naman po tayo sa tamang panahon, mga kababayan. Sa kulungan po magpapapogi ang taong yan, di umano. Maraming salamat po sa gusto po natin tambahay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milayi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo. At muli po mga kabayan, God bless po sa ating lahat. At stay lang po tayo. Ingat-ingat po. Bye-bye.